Ito ang inyong lingkod na nagbabalik upang magbigay ng mga balitang walang bias at pawang katotohanan lamang. Ito ang Bayang Pinas. Ang isyong ito ay naging usap-usapan sa buong bansa at iba't ibang social media platforms. Ito na nga ang pinakahihintayin natin mga kabayan. Dahil ito na nga, paktay na itong si Abalos, Marbil at Torre dahil si former President Rodrigo Roa Duterte kasama niya ang Armed Forces of the Philippines ay kumilos na upang imbestigahan at saan mapalayas na ang mga katiwaliang mga sekretary or mga katiwalian na officials ng gobyerno na to na si Benhur Abalos, General Torre at General Marbil na ito dahil nga sa kanilang mga pinaggagawa sa ating bansa. Hindi na nga nakapagtiis or hindi na nga nakatiis itong si former President Rodrigo Roa Duterte at siya na umano ang kumilos kasama at inimbitahan niya mga hindi lang ang AFP kundi pati ang mga AFP generals na tunay na naglilingkod sa ating bayan. Dahil alam naman natin mga kaibigan na itong AFP or ating mga kasundaluhan ay tunay na maintegridad, may panunungkulan at talagang may pusong magsilbi para sa ating bayan. Kaya hindi tulad ng ating mga kalesbuhan dahil sa kanilang mga kagahaman dahil sila ang may kapangyarihan or tinatawag nating tagapangasiwa ng batas ay ginagamit na nila kapangyarihan nila na ito upang saklamin ang ating pero or kaban ng bayan at para rin syempre sa kanilang ikatataas ng kanilang pangalan. Kaya nga dito natin mga makikita mga kaibigan na tunay nga for the love of money is the root of all evil. Dahil nga sa pera itong mga katiwalayan na to na tulad na lamang ni Abalos, ni Marbil at ni Torre, ginagawa ang lahat upang magkapera. Para nga sa kabuang detalye ay panoorin ang buong video at kung bago ka pa lamang sa ating mga at salamat na rin sa ating mga solid viewers sa walang sawang pagsuporta. At kung bago ka naman sa ating channel ay syempre huwag kakalimutan mag-subscribe, pindutin ang notification bell upang laging maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Huwag din pong kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. Muli po maraming salamat at kung meron ka naman pong hinaing, ang ating comment section po ay bukas para sa inyong mga opinyon. Maraming salamat po and may God bless our country, the Philippines. Po nauna si Secretary Abalos na mag-tweet tungkol na nasa kustodiya na si Pastor Kibuloy para sila yung mauna, sila yung papansinin. Buti na lang, may mga nagpa-interview na taga-ISAF. Of course, hindi po maaaring ilabas ang pangalan nila. At sinabi na ang surrender nga ang ginamit nila, ay nangyari sa North Cotabato ba? Kung saan siya sumuko sa Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines. Now, we understand na may mga negotiations that were involved here. At dun sa negotiations na yan, involved din ang ilang mga kawani at mga opisyal ng PNP. And we are grateful for them. Yun nga lang, those that are involved dun sa pagpapalaganap ng narrative nila, iba naman ang sinasabi, syempre. Pinalalabas ni General Torre kanina sa kanyang panayam, kumbaga sa press conference ng DILG, na nandun lang sa loob ng KOJC si Pastor Kibuloy. Necessary yan for him to save face. Kasi yun po ang gagamitin niyang depensa sa mga kaso doon sa pagsisira ng property sa loob ng KOJC. Particular na dyan, yung paghuhukay. Kailangan ma-justify yun. At yung pag-stay nila doon ng 2 linggo, may dalawa siyang sinasabing justification. Kasi daw, parati daw silang nagpapaalam sa mga tao sa loob, sa mga gagawin nila at sa mga isa-search nila. Kaya justified na umabot ng 2 linggo. Bukod pa doon, alam nila na nandun. At ito nga, dahil sa surrender, alam nila na tama sila sa paghuhukay kasi it was just a matter daw of pinpointing kung nasaan sa loob ng compound si Pastor. On all counts, propaganda yan. Okay? Alam niyo kung bakit? Kasi kung talagang nandun siya sa loob at dun siya sumurrender sa loob ng hangar which is part of the KOJC compound, nasa ng pictures nila? At bakit siya mismo hindi siya aware dun sa mga pangyayari?
Sabi ni silent supporter, mali-mali ang script nila. Hindi sila nag-usap-usap. Which also goes to show that some people were kept in the dark. Ang tingin ko, si General Torre was deliberately excluded from these negotiations. Need to know basis lang talaga. Hindi siya pinagkatiwalaan. Kasi kung pinagkatiwalaan siya, he would have asked, set up natin para magmukhang dito siya sa loob nag-surrender. Wala eh. They did not even provide him with evidence na para mapatapalan siya. Diba? Binigyan na lang siya ng seat doon sa conference, sa press conference. Thank you kay G Tuesday Dawn. Sabi ni Mini Vlog, iba usapan VP Inday, wag nyo galawin si Inday ko, gagalitin nyo uli ang dugo ko. Good night kay RG. Thank you kay Dust Prince. Sabi ni Hansel, recently started watching your vlogs. Just want to say thank you for sharing your knowledge to us po. Take care and stay safe. Also, good luck tomorrow to VP Sara. Mahalin natin ang Pilipinas. And hashtag, we deserve better. We deserve better than this congressman. Holy cow, di ba? Yun, sabi ni Ma'am Sinaida, we prefer to love Pastor Kibuloy than the corrupt Congress, and we love Sara Duterte. Solid Mindanao says, yung nangyari sa KOJC, pwede na ba-grounds yun for impeachment kay BBM at imbestigahan ang Pulburon video? Alam nyo, yung grounds for impeachment, kayang ipasok yan to any of the categories. Sa totoo lang, it's a matter of arguing it. Impeachment, wag na tayo pong magkunwarian. It's a numbers game. Yun lang. Kung gusto nilang ipa-impeach, may impeach. Ganun lang po yun. My Rain, thank you very much. Sabi ni Zino, nagigigil na ako sa mga crocs po. Sabi ni Dust Prince, tanong ko lang, tunay bang kakampi si Marcoleta? Ganito po ang politika. Yung mga tunay-tunay na yan, mahirap ka po mahirap po magsalita. Well, not magsalita. Ganito yun eh. Everything is strategy at dapat natutunan natin yan kay Presidente Duterte. Halimbawa, gaya ng diniscuss natin kahapon, hindi po tayo, posibleng hindi tayo sumang-ayon sa lahat ng ipatatakbo sa slate ng PDP laban. Bakit? Yung iba dyan, strategic candidates. Halimbawa, yung iba talaga naglalagay ng artista. Kasi crowd drawer sila sa mga rally. Pag napapunta mo yung mga tao sa mga rally, makikinig sila. Baka ma-convince yung mga pumupunta sa rally to vote a certain way. Bukod pa doon, 'di ba? Mas may psychological impact yung maraming tao doon sa rally. Doon sa kalaban ninyo. Yung iba naman ipinapasok diyan kasi magko-contribute sila. Sila po ay magpo-provide ng mga pangangailangan, financial. Halimbawa, yung mga may sasakyan, may fleet ng mga sasakyan, may helicopter, may eroplano. Ito ay mga compromises na ginagawa talaga ng mga partido. Ngayon, kung gusto ninyong manirahan sa alapaap, kumbaga, sa ulap, at hindi nyo titignan yung mga basic na pangangailangan ng isang partido, kumbaga, paano aandar yung coaching gusto ninyong umabot sa Malacanang kung hindi pagagasolinahan? So, yun po yun. So, understand that everything has a strategy. So, itong si kay Congressman Marcoleta, sometimes, hindi siya purong sang-ayon dun sa mga causes natin. O halimbawa, hindi siya sang-ayon with, well, I can't think of right now, pero parang nag-iisa siya, nilalabanan niya yung dun sa sa Smartmatic. Strategic yan, maganda yung laban na yan. Somebody has to speak up for that. Pero posible rin na i-endorso niya something else. Strategic din po yan. So, yung mga kakampi ba si ganito o si ganyan, hindi eh. You cannot reduce politics to simple kampihan eh. Sa politika, it's I'll scratch your back, you scratch mine. Because it is a collegial body. So, kung kailangan mo halimbawa yung boto ng kung sino-sino, you will play nice with those other people. So, kunwari, kulang ka na lang ng 5 boto.
para maipasa yung very important na legislation mo na alam mong ikabubuti ng taong bayan. Pikit lunok, lapit ka na dun sa Makabayan Lock. Kasi 7 yata ang boto nila. So that is how politics works. Wag naman po tayo yung mga kumbaga resistant sa real talk. So ang tingin ko dyan, what is important is kung sino ang kakampi mo on the important issues. O halimbawa, impeachment, sino ba? Kung magbibilang tayo, sino ba dyan ang takot kay Inday? Sino ba dyan ang hindi takot kay Inday? Sino ba dyan ang may history against her? Sino ba dyan ang may history na for her? Kahit na tumatanggap sila dun sila namimigay dun sa Santa Claus sa loob ng Kongreso, ang importante is titingnan natin kung sila po ay boboto para sa para kay Inday. Okay, so yung mga kakampi, hindi, most of the time, ang kampihan dyan is per issue. May mga times talaga na kahit sila hindi magkakasundo sa mga issues. So, kampihan only on the most essential things. Tayo, on the other hand, dahil hindi tayo mga kongresista, we can afford to say na it's all or nothing for me. Yan. Thank you kay Marcus. Sir Ju says, can't wait for the filing of COC and I'm happy to see you one of candidates for senatorial. Medyo malabo po yun. Thank you kay I am Jeweler for following. Marcus, thank you very much. Ayus, thank you very much. For you, how to choose the right candidate sa election. It's all about balance. Pero depende rin halimbawa, if we had the luxury of being able to choose individual candidates, it will be about their merits and demerits yan. Kung matagal na po silang nakaupo, how did they vote on certain key issues? Number 1 yan. On divorce. Para sa akin, pro-divorce ako. So, titingnan ko kung yung kandidatong gusto kong i-endorse ay pro-divorce. Kung anti-divorce at nagwo-work pa actively against it, good luck, basura yan. Okay. Key issues. And what are the key issues for you? That's up to you. Next. Pero on certain instances, katulad ngayon, this one is kumbaga, an us versus them. And we cannot afford to choose anymore. Kumbaga, kailangan natin lagyan ang Senado o punuin ang Senado ng mga tao who are willing to check this administration. Hindi tayo pwedeng maglagay dyan ng mga tuta ng administrasyon. Hindi natin ma-afford na may mga ganun doon. Hindi tayo makaka-afford ng mga taong willing ibenta yung kanilang kaluluwa at dignidad and so on, o even yung partido nila, hint, alam na natin, yung mga senador na tumawid. Right? Hindi rin natin ma-afford na yung mga uupo doon, yung mga inuutil. Okay? So, kumbaga, ang pipili para sa atin ay si former president. Dahil yung mga patatakbo doon sa PDP laban, this will form at least a hedge against yung total railroading ng administrasyon na ito for them to become a single monoblock party. Monoblock party. Parang yung KBL dati, it was, how many parties in the Philippines? It was KBL and everybody else. Diba? Ganun ang gustong gawin ng administrasyon na ito. But unlike before na iisang partido talaga, they're creating several parties, alliance of those parties that when you put them all together, it's as though they're just one single party. Hello, andyan ang Tingog, PFP, and so on. Ang Lakas, and you put them all together and sila na lang talaga forever. So, how are we going to vote in the next elections? We're just going to vote for, ang strategy ko is, buboto ko lahat ng PDP. Kasi yan ang inaasahan natin na kukontra dun sa sa parang bulldozer na administrasyon na ito. Para hindi tayo, kaya yung sa pisod na administrasyon na ito, mabagal pero ng pipisa. Okay, if this is asked again, I think I'm going to scream. Pwede bang i-abolish party list system? Not without amending the Constitution, and it's nonsense. You know what's wrong with the party list system? The law, not the Constitution. Because you need to empower people, and that was the point of the party list system. Itong mga nakaupo lang talaga because they're greedy, they created laws and rules that will guarantee that it's twisted beyond recognition. Parang kung ang party list system, yung intention ay gawing tao yan, yung ginawa ng Kongreso, Frankenstein's monster, tagpi-tagpi.
And it subverted the entire purpose of the party list system. So naiinis talaga ako, sorry, but this is really my opinion, nakakagalit na so many people naniwala na kailangan i-abolish yung party list system. No, it has to be corrected. Because that system empowers the weak. It empowers the people without a voice so that the congressman cannot go to the poor people and say, uy, ako ang savior ninyo, ako yung representante ninyo kahit ang yaman nila. So, they subverted it. They're traitors. They're traitors to the cause. Pero ang gusto niyong pag-initan, yung batas. Yung batas, creation yan itong mga greedy congressmen. Itong mga greedy families na gusto nila, puro sila lang ang nakaupo. So what you're going to do is throw the baby out with the bathwater. Yung pagkakataon na yung mga katulad natin na walang boses, na magkatunay na representante sa Kongreso, tatanggalin ninyo. Dahil somebody put the idea in your head that just because the party list system has been subverted, we have to remove it completely. That is not a solution. The solution is to empower people. Kaya nga po, nagkakaroon ng very powerful people because there are not enough people who have found their own power. Tapos tatanggalin nyo yung pagkakataon na yun. You know what you're doing? You're making yourselves weaker. I've been talking about it for years already. Na it is not the fault that the Constitution has it. Ba't ang daming party list? Because wala namang nagsasabi na kailangan ilimita yung number of, meron actually. May limitation yan, yung dami. That's your impression. Pero nakalagay sa batas kung ilan lang ang pwede. It's a percentage of the total number of congressmen. So, dumadami yan kasi yung Congress, gawa ng bagong mga distrito. Pag dumadami yung mga distrito, dadami din yung party list. Diba? Why do you do that to yourselves? Why do you want to do it to us? Why do you want to take every opportunity and then, babasurahin ninyo? Sinong tinulungan ninyo? Hindi ba yung mga oligarchs? Kailangan natin itama. Kailangan ayusin natin yung sistema na yun. Andyan na nga, nasa saligang batas na yan. Binigyan tayo. There's a gift in that. But we're just allowing the congressmen to run roughshod over us. Tanggap lang tayo ng tanggap. At alam niyo, yung totoo niyan, pinaglaban namin yan eh. The same way pinaglaban namin yung water rights. O akala niyo, hindi ako aktivista. Hindi lang ako kaliwa, pero aktivista ako. Tapos may iba dyan nagsasabing activist is a bad word. Kasi ang nakilala niyo ng mga aktivista, yung mga kaliwa. Sabi ni Jimmy Roque, former VP Nolly in his interview with Attorney Toriano showed his bias, that's correctly used, against PACQ. Can he be reprimanded for that? No, we can comment about him, but reprimanded by whom? By government? No. We have the right, in the same way that we have the right to free speech, so does he. We may not like it, right? We may not like what he says, but that's the nature of free speech. You protect even the speech that you don't like. Yun yung point. That's what the law says actually. Ang dali-dali protektahan yung speech na gusto natin. Pero the moment na ayaw natin yung salita, gusto ninyo i-limit ang free speech. Tayo. But we're shooting ourselves in the foot for that. Sabi ni Adorable, di ba pwede i-identify na lang mga marginalized groups na pwede maging party list. So ngayon, iha-handcuff mo sarili mo. What if why do you do this? Why do you set limitations? Don't you know that these limitations can bite us in the ass? Seriously. O sige, ganito. Sa umpisa yan, kahit ayusin mo yung party list, yung mga may pera, tatakbo yung mga yan. O so ngayon, hindi ka na makasingit dun sa mga party list nila. Dahil syempre sila yan. Gusto mong gumawa ng bagong party list. Pag nilimita mo ngayon yung party list system, paano ka papasok? Some people think that more laws are better or to change the laws are better. No, well, sometimes that's true. But you have to be able to craft a law in such a way that it frees you up rather than restrains you.
but gives you, the shape of the place where you move. No. Sabi ni Rock, di po ba pwede magsalita ang AFP about sa pagsuko? Well, their designated spokesperson, pwede. Pero ang tingin ko dyan is they're going to be required to be a team player. So hindi sila pwedeng sumalungat. Nagsalita ng presidente. So kung ano yung narrative na binigay ng presidente, yun ang susundin nila. Otherwise, makakatikim sila. Sally Dave, thank you very much. You're welcome kay your creative hero. Gabiota says, I think you gained weight. Tama po ba ako? Tapos may peace sign. Yung peace sign na yan yung equivalent niya is nagtatanong lang po. Could you give me a good reason why you would have to point that out? Pakisabi nga. Meron good reason yan? Meron? Kasi hindi ko po nakikita. So ano ba? Umamin ka na lang, troll ka ba? Or ano? Kasi at least yung ibang trolls dito, maano lang talaga, honest sila, na troll sila. Kasi, di ba, there's no good reason for saying that. O ngayon, babawi ka ngayon, sasabihin mo, you look great talaga. Okay, sige, no offense daw. Chanelas, thank you very much. 38, 39, wow, 40, 39 roses, taray, ah. Thank you very much. Sabi ni Pinoy, negotiations ay kasama ang KOJC directors, AFP, and a certain government official na nagtulay ng negotiations. Yes. Malditang Bisaya says, naniniwala ako sa mga sinasabi ninyo kahit ilang beses nang na-take down yung FB ko, go post pa rin. Ay, maraming salamat po. Pero ako, to protect your if yung account mo is the personal one and you have pictures there and important memories, gawa kayo ng iba. With a different phone number para pag nagurgur yun, hindi ma-affect yung mga memories mo or pictures mo yung mga naandun. Hindi po ako stressed. Let's stop putting words into my mouth or start trying to interpret my expressions or even the tone of my voice. Listen to the words. Thank you kay Chanelas, kay Dust Prince, kay Sean, kay Dust Prince uli, kay Chanelas, like a million times again. Thank you very, very much. Kay Sally Dave at kay JJ De La Peña. Sabi ni Jean Griffin, kakatawag credit grab ni na Benhur. Uy, Ma'am Alice, thank you very much. Hindi siya Alice Buo. Sabi ni Jean Griffin, kakatawa talaga credit club ni na Benhar. Abalos at Marbil, sila yung main face of press con with Kipur. Paano po napapalitan ang House speakership? Botohan po yon, and that can happen at any time. Di ba nag-power grab nga si former President Gloria Arroyo nun sa Duterte administration. Sabi ni Jel, sana po tumakbo kayo sa Senado kahit mga vendors at tricycle drivers po dito sa bagong silang Caloocan. Kilala po kayo at gusto sumuporta sa inyo. Alam nyo, that matters more to me than the endorsements of congressmen. Thank you very, very much po. Pero I think that will really be up to the heads of the parties. Para sa akin kasi tumutulong lang po ako. At yun po ang gusto nating gawin. It is something that I've always wanted to do and want to continue doing. Sabi ni Habs, VP Sara dito sa Samar, grabe suporta ng mga tao, organic. No need ng 5K. Pareho tayo nang napansin, yung sinasabi nung isang malaring master doon. 5,000 pesos in cash. Laging Awal says, pwede po ba talagang mag-release ng arrest warrant kahit kaka-file lang ng kaso sa Pasig RTC against Gibbs? Pag nasa Pasig RTC, opo. Kung kaka-file pa lang sa piskalya, hindi po talaga. Pag nasa court, oo, pwede. Kahit matter of hours, pwede talaga. Pwede po yan. Ito sabi ni Paul, the problem is the Filipino people can't stand on their own due to rich people and politicians. That's why you have to fight. Diba? They will keep doing this. Left to their own devices, they will grab more power, grab more money, and so on. And, para sa kanila, and there are some, not saying all of them, na it's not enough for them to be rich. We have to be poor. Because while we're poor, they think that we have no power. Okay? It's about power eh. Hindi enough para sa kanila na, ay, mayaman ako, may power ako. Kailangan powerless ka at hindi ka mayaman.
because money can sometimes translate into power. But it doesn't always have to be that way. As long as we fight. And you know what? Stop falling then into the yung sinasabi ng mga tao na wala tayong pera, wala tayong magawa. Di ko nga, panalo natin, walang pera-pera yun. Remember? Tapos yung mga yung wala tayong magawa kasi sila yung magagaling, sila yung matatalino or whatever. Sila yung in power at chuchu, ganyan. Now, tell that to the Russians. Tell that to the dun sa mga bayani ng 1898. Diba? That's what pugad ka ng diba? Pugad ka ng magiting or bayani. When called upon to do something, then we must do something. But also the other thing is that we seem to think that 1898 was won during the battles. No, the battles were the last part. We had the propagandists, sina Rizal, sina Luna, who wrote about atrocities, who reminded us, who told us, who exposed the true condition of Filipinos at the time. We weren't Filipinos then, pero yung mga tayo, mga hampas lupang natibo. Diba? Speaking is doing something, writing is doing something. Hiyang-hiya naman ako pag sinasabi ng mga tao, wala ba tayong gagawin? Magsasalita lang ba tayo? Hiyang-hiya naman siguro si Jose Rizal sa inyo, di ba? Jose Rizal nga, hindi nga dire-diretso yung pagkasabi niya. Nagsulat siya ng 2 nobela na unfortunately mirrored society at that time. May napikon. First, we have to fight back. Second, understand that words have power. And that's our primary tool right now. Parami tayo. Duterte nga mayor lang sa Davao City lang ha. Nilalang ko talaga mayor ng Davao City. Sorry naman po kay Baste Duterte. Pero mayor siya ng Davao City. At walang dumiretso until Duterte, walang dumiretso na mayor na biglang nakatapult into Malacanang. They said it couldn't be done, but we did it. They said he had no money, but there he was, 6 years. They said natatrabahuhin siya ng mga oligarko. Yes, they did, but they didn't get him out. Because we stood in the way. We have fought before. I don't think we've even stopped fighting because we had to fight for Duterte the whole time that he was in Malacanang. 6 years. Hindi tayo bumitiw. Why are you despairing now? We have done greater things before. Ang mga ninuno natin nilabanan ng mga Kastila.